Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay bumabalik sa Banal na Misa para ipabasbas natin ang ating buhay at ang ating paparating na linggo sa Kanya. Kung gusto nating mas pagpalain pa, kapatid, magmahal ka, magbigay ka, magbahagi ka. Because the more that you give, the more you shall receive. Pero aminin natin, napakahirap gawin ito. Yung mahalin ang mga taong nakasakit sa atin. Ang magbigay habang tayo naman ay nahihirapan. At napakarami ding kulang sa ating buhay. Kaya naman, humingi tayo sa banal na misang ito ng mas malalim pang tiwala at pananampalataya sa Kanya. Naway sa ating paglapit sa Kanya sa pamagitan ng banal na misa, na maging mas kamukha pa natin ang Panginoon, ang Diyos, ang ating Diyos na nagmamahal. Sa napakaraming beses na kung saan dahil sa kasalanan, tayo'y nanatiling makasarili. Hingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang kasalanang pinangangambang ihingi ng kapatawaran, nang budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyan aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlang ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inuhulog nila sa dagat ang mga kargamentong para gumaan ang sasakyan. Samantala si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising.
Hoy, tulog ka ng tulog dyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo, baka sakaling kaawaan at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya kinausap nila. Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka? Ako ay Hebreo, sagot ni Jonas. Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinagot kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito," sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin naming sa taong ito, yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat, at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nananatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda, at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo, kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, na alaala kita poon, ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Alleluia, 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 alleluia,
bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungo Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataon, dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita ng taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, binigay sa may-ari ng bahay, panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang pagkukulang niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita sa kanya ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, narinig po natin sa ating nabasang ebanghelyo ang kwento ng mabuting Samaritano. At may 3 po tayong aral na pwedeng matutunan dito sa kwento ng ating Panginoong Hesukristo. The first one is, faith is not just knowing, it is doing. Hindi po sapat na dapat alam lang natin ang pananampalataya. Kailangan natin itong buhayin. Kailangan meron tayong gawin. Amen? Kasi sabi po ni Santiago sa kanyang sulat, faith without acts is dead. Patay ang iyong pananampalataya kung wala kang ginagawa. In the gospel, we heard about this lawyer asking Jesus, isa daw pong eskribang nagtanong sa ating Panginoong Hesukristo, sino ang aking kapwa? Who is my neighbor? Gusto daw subukan nitong abogado ang ating Panginoong Hesukristo, pero pansin nyo, binaliktad ng ating Panginoon. Bandang huli, ang abogado naman ang tinanong niya. Sabi, ang tanong, who do you think became a neighbor to the victims of the robbers? Sinong naging kapwa doon sa sinaktan na mga tulisan? Minsan, para din tayo mga abogado, di po ba? Nagmamarunong tayo. Marami sa atin, AK. Anong ibig sabihin? All-knowing. Daig pa ang Google, di po ba? Pero pagdating naman sa kanilang pamumuhay, wala silang maipagmalaki.
Puro ngawa, walang gawa. Amen? Ang dami sa atin, alam ang utos na yan. Love your neighbor. Alam natin na dapat tayo'y magmahalan. Tingnan nyo na lang po sa social media, magbasa kayo sa comment section. Wala kayong ibang makikita doon. Puro mga masasakit na salita. Nagtatype, mga bobo, mga tanga, walang alam. Alam natin na dapat mahalin natin ang ating kapwa, pero minsan at madalas ang sakit nating magsalita. Amen? Alam din naman natin na dapat mahalin natin ang ibang tao. Pero, bakit meron mga iba sa atin gustong mamatay ang mga taong nagkasala? Tandaan niyo po, hindi yan kagustuhan ng Diyos. Hinasabi mo sa mga anak mo, magmahalan kayo. Pero hindi mo naman kayang mahalin ang kanyang tatay, ang iyong asawa, dahil hindi mo makalimutan ang kanyang pagkakasala. Di po ba? Alam din natin na dapat mahalin natin ang iba. Pero kapag iniisip mo na yung iyong kaaway, gusto mo siyang pakulam. Di po ba? The point is, Christianity is not just only about knowledge, but it is about action. Faith is love in action. Paano mo alam na ikaw talaga ay naniniwala, nananampalataya kapag ang pagmamahal ay pinapakita mo at naisa sa buhay mo? Amen? But secondly, your neighbor is the one in need, not just the one you like. Your neighbor is the one in need, not just the one you like. Ang pari po at ang Levita sa Ebanghelyo, sa kwento, ay sinisimbolo ng mga rehelyosong tao. Pero pansin nyo, kung sino pa yung palasimba, kung sino yung paladasal, kung sino yung malapit sa templo, sila pa daw yung walang malasakit. Sila yung umiwas, hindi nila tinulungan yung taong sugatan. Ngunit ang Samaritano, ang tinuturing na kaaway ng mga Hudyo, siya pa ang nagpakita ng awa doon sa biktima. Jesus is really trying to teach us that a neighbor is not defined only by blood, by race, by religion, or by convenience. But a neighbor is defined by need. Sino po ang ating kapwa? Sila yung mga nangangailangan. Sila yung mga nahihirapan. Ang tunay mong kapwa o kapitbahay ay hindi lang yung katabi ng iyong tahanan, kung hindi yung mga tao na walang makain, mga mahihirap sa lansangan. Ang iyong kapwa ay yung mga nawala ng bahay dahil sa baha at sa lindol. Ang iyong kapwa ay yung mga namatayan dahil sa sakuna. Ang iyong kapwa ay mga kapatid din nating OFW na nalulungkot, nangungulila, naho-homesick sa kanilang mga pamilya. Ang iyong kapwa ay mga single parent na pagod, kumakayod, nagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Ang iyong kapwa ay ang mga may sakit na naghihintay sa labas ng hospital, walang pera, walang magawa, gustong gumaling. Ang iyong kapwa ay ang mga matatanda na iniwan na lang sa bahay ampunan. Hari nawa, kapag nakakakita po tayo ng mga taong nahihirapan at nangangailangan, wag lang tayong malungkot para sa kanila. Pero ituring mo yang bilang iyong kapwa. Kumilos ka naman para makatulong ka sa kanila. Amen? Dahil ang taong nahihirapan ay kapatid mo din. Di po ba? Ngayong lahat, magkakapatid. Bakit? Nanggaling tayo sa iisang Diyos. Kaya pag merong taong naghihirapan at nabibigatan, sana ikaw din mahirapan at mabigatan. At kung ikaw ay nakakaluwag, magbigay ka naman. Amen? Third and last, mercy is costly, but it is what makes us Christian. Mercy is costly, but it is what makes us Christian. Sabi po sa kwento, huminto daw ang Samaritano. Binalot niya yung sugat nitong tao, binuhat niya yung biktima, sinakay sa kanyang hayop, dinala doon sa bahay, at binayaran lahat ng kanyang pangangailangan. Kita niyo po ang pagmamahal sa kapwa ay hindi mura.
Madalas, kapag ikaw ay nagmamahal at nagmamalasakit, magastos yan. Nagkakahalaga, nauubos ang iyong oras, ang iyong pera, maging ang pride mo, kailangan mong bitawan. Amen? Kaya hindi nakakapagtaka. Bakit kakaunti lang po ang nagmamalasakit at nagmamahal? Kasi para magmahal ka o kumalinga sa iba, napakagastos at nakakapagod. Para sa mga magulang, di po ba? Kahit na pagod ka, wala ka ng tulog, tuloy ka pa rin sa pag-aalaga sa iyong mga anak. Kahit na minsan walang pera ang magulang at humihingi ang mga anak, maghahanap ka ng paraan para mabigyan mo sila ng pera. Di po ba? Kahit na hindi ka kumain, basta't kumain lang ang mga anak mo, busog ka na. Di po ba? Pero, bakit ba sa tingin niyo po, nagsasakripisyo ang magulang? Kasi mahal niya ang kanyang anak. Wala naman pong bayad ang pagiging magulang, di po ba? Pero yung nakikita mong masaya ang iyong anak, masaya ka na rin. Ganito din po pagdating sa awa. Ito po ay may halaga. Kaya nga ang tawag natin, kapag ikaw ay naaawa at nahahabag at may ginagawa kang mabuti sa iba, ikaw ay taong nagmamahal. Look at that word. Love sa Tagalog po ay mahal. Dalawa pong ibig sabihin ng mahal. Hindi po ba? Mahal, ibig sabihin may halaga, may gastos. Mahal, ibig sabihin, malapit sa iyong puso. Kaya nga ikaw ay nagbabahagi, ikaw ay nagbibigay sa Kanya. Kaya nga, kapag nagmahal ka at gumagastos ka, kahit na maubos ka, okay lang. Kasi mahalaga naman yung iyong binibigyan. Ang taong hindi nagmamahal, nawawalan ng halaga sa harapan ng Diyos at sa Kanyang kapwa. Di po ba, pagdating ng araw tayong lahat ay husgan ng Diyos? Bandang huli, yan lang ang hahanapin ng Diyos sa atin. Yan ang Kanyang tatanungin. Nagmahal ka ba? Dahil ano daw ang huling pagsusulit sa ating lahat? Tatanungin niya, pinakain mo ba ang mga gutom? Binihisan mo ba ang mga hubad? Binisita mo ba ang mga nakakulong, ang mga may sakit? Our final test, final judgment is all about love. Kaya tinapos po ng ating Panginoong Jesucristo ang Kanyang talimhaga sa pamamagitan ng isang hamon. Sabi niya, humayo kayo at gawin din ito sa iba. Go and do likewise. Meaning, mercy is not just to be admired, but mercy has to be imitated. The point is, if your faith does not make you merciful, then it is incomplete. Ang pananampalataya na walang awa at habag, ito po ay pagkukunwari lang. Ito ay hindi ganap. Ito ay mapanganib. Pero ang pananampalataya na puno ng awa, ito'y nakakapaghilom. Ito'y nakakapagpagaling sa ating mundo. Mga kapatid, maging mabuti kayong Samaritano dahil ito ang mananatili sa puso ng iyong kapwa at ito ang maaalala ng Diyos. Amen? Kaya muli po nating tandaan ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang kwento, ang mabuting Samaritano. First, faith is not only about knowing. It is really about doing. Second, your neighbor is anyone in need. And third, mercy may cost you, but it is the heart of who you are as a Christian. Hindi mo masasabi na ikaw ay Kristiyano at Katoliko kung wala kang awa at wala kang pagmamahal. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Bigyan tayo sana ng mata ng Diyos na makita ang ating mga kapwa. Bigyan din sana tayo ng puso ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Bigyan din tayo ng mga kamay na handa na tumulong sa ating mga kapwa na nahihirapan. Kung ikaw ay magmamahal, kamukha ng pagmamahal ng Diyos, ni Kristo, magiging pinagpala ka ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Maraming tao ang nahihirapan, ang dumadaan sa maraming pagsubok. Sama natin silang pagdasal at sa bawat panalangin natin at intensyon, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan. Naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bawat taong makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, habang pinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpa kailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihahabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, kinalugod mo sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Noong inihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong dinangal, siya at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon, lahat ng sa kanya'y nakikisa at talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Ang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos.
sana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Iswidyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo, na aming pinapakinabangan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Diyos maging mabuting Samaritano. Paano? Hindi lang manalig sa Diyos, kung hindi buhayin natin ang ating pananampalataya. Makita sana natin ang mga kapatid nating nahihirapan bilang ating mga kapwa at kapatid. At kung tayo ay may awa at habag, naway pagkaloob natin yan, ipakita natin sa ating pananalita, sa ating gawa. Ang awa ay may gastos. Pero wag mong iisipin ang mawawala sa iyo. Kaya ikaw ay may awa at habag dahil yan ang iyong pagkatao. Yan ang iyong pagka-Kristyano. Hindi ka tunay na Katoliko kapag hindi ka nagmamahal, hindi ka tumutulong, hindi ka nakikipagkapwa-tao sa iba. Lalong-lalo na po sa mga panahon ngayon, kailangan natin ng mas marami pang mabuting Samaritano. Nag-aapil po ng tulong ang Cebu sa atin. Nakakaawa po yung mga tao na wala ng tahanan. Paggabi, nagbabalot lang po sila ng plastic para hindi po sila maulanan. Kaya kayo po mga anonymous donors, magkano po yung inyong pwedeng ibigay. Pwede po kayong magbahagi, mag-donate, at tayo po ay magbibigay, ipapasa po natin yan doon sa Cebu. Initially, ang ating pong parokya ay nagbigay na ng 50,000 pesos, paunang tulong po para sa mga kapatid natin na nasalanta sa lindol at sa bagyo. Harinawa sa inyo pong tulong, mas marami pa po tayong ma-reach out, mabigyan ng tahanan, matulungan mga nasa hospital na may sakit, na nadaganan, mga napilay. May po ay naniniwala na maraming mga anonymous good Samaritan. Pag nagtulong-tulong tayo, ang mabigat ay nagiging magaan. Pinagdarasal ko po sa lahat ng mga tutulong that the Lord would continue to bless you more. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.